remember Ate Luz. Sabi po sa 1 Corinto o 1 Corinthians 13:3, I may give away everything. I have to help others, and I may even give my body as an offering to be burned. But I gain nothing by doing all this if I don't have love. At sabi po sa 1 Corinto 13:13, so these three things continue: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Okay. Alam niyo ba, itong tatlong katangian na ito yung nakita ko sa kapatid ko. Faith. Bakit ho faith? Kasi ho, kahit na ho nakikita namin magkakapatid, yung hirap na dinaranas ho niya sa kanyang karamdaman, pero yung faith ho niya kay God ay hindi ho nawawala. Natatandaan ko, inalis ho namin siya sa ICU dahil sinabi ho ng doktora sa amin na ang hininga ho ng aking kapatid dumidepende ho siya sa support ng ventilator. So yun daw po, pag tinanggal namin, unti-unti na daw itong mawawala. Pero hanggang kahit 6 months mo raw, ilagay yan, buhay yan. Kasi hindi na talaga yun yung nagpapahinga sa kanya. So we decided, kasi kakainin lang mo din kami ng gastos, 30,000 a day. So we decided po talaga na pumirma mo ng waiver dahil alam din mo namin hirap na ho yung kapatid ko. So nung tinanggal mo namin yung ventilator, nakasama pa ho namin siya ng 2 nights. At yung huling gabi ho na nakasama po namin siya, siguro mga 5 o'clock po yun, inatake mo talaga siya, hindi siya makahinga. Tinatanong niya, meron bang hangin? Nakalagay mo yung oxygen. So tinawag mo namin yung nurse para ayusin mo yung oxygen niya, so dinagdagan. So sige rin mo, nakita namin yung breathing niya talagang sobra. So ang ginawa ko namin ni Ligaya, nag-praise and worship po kami. At ng mga pagkakataon yun, meron siyang bisitang 2. At habang nagpe-praise and worship po kami, kasama din mo yung 2 nasa likod, nakita po nila na ang praise and worship kay Ate Luz is music to her ears. At nakita po nila kung kalma na, dahan-dahan po, naging normal na yung kanyang paghinga. Sabi niya ganun pala yan, kumakalma pag nakakarinig ng praise and worship. At hindi lang po yun, bandang 11 o'clock po ng gabi, sinumpong na naman po siya ng hirap ng paghinga niya. So dito namin talaga nakita yung sobrang hirap niya. At namutawi na po sa kanyang mga labi, hirap na ako. Sabi ko, Ate Luz, kung hirap ka na, dalangin mo sa Panginoon na kunin ka na niya. Kasi pag nakikita ka namin sa ganyang sitwasyon, nadudurog yung puso namin, lalo kaming nahihirapan, huwag kang mag-alala, handa na ang aming kalooban. Yung sinabi ho namin yun, kasi nag-praise and worship po kami noon, so tinuloy ho namin yung praise and worship, pero ang bunga ho ng kanyang mga labi, huli mo na. So ganun ho. Pero maya-maya ho, tinuloy pa rin ho namin yung praise and worship. At kung ano ho yung kinakanta ho namin, yung banal ng tahanan, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Makikita niyo ang kanyang mga labi. Binubukan niya kung ano ho yung binubuksan ng kanyang labi. So nakita ho namin talaga yung kanyang faith. Hindi ho matitinag in spite sa mga nararanasan ko niyang hirap. Ito babasahin ko sa inyo. Ito ay makikita sa Timothy chapter 4 verse 68. Ito yung nakita ko yung kahintulan sa aking kapatid. My life is being given as an offering to God. The time has come for me to live this life. I have fought a good fight. I
have finished the race. I have served the Lord faithfully. Now a prize is waiting for me. The crown that will show I am right with God. The Lord who judges rightly, will give it to me one day. Yes, He will give it to me, and to everyone else who eagerly looking forward to His coming. Next ho. Love. Alam niyo ho ba, ang kapatid nito, sobrang love na love niya si Lord. Bakit po? 3 o'clock ho, sinusumpong ng Parkinson. Nakita ko ho, nakaupo. Hindi ho makakilos, pero hawak-hawak po niya yung Biblia. At binabasa niya. No ho? At hindi lang po yan. Palagi siyang nagpipray. At actually nga ho, ang ministry niya sa church is prayer intercessor. Tama po ba ako? At hindi lang ho yan, nung malakas-lakas pa ho siya ho ay sumasama sa pag-reach out ho at nag-house to house sila. Amen po ba doon? Amen. At hindi lang po yun. Nung nangihina na po siya, ang kanyang hawak lang po, Facebook. Sino hong friend nito ni Ate Luz? Tingnan nyo yung kanyang Facebook. Everyday, sa wall po niya. Hindi lang ho isa o dalawa, tatlo sa isang araw. Panay word of God ho. So talaga ho hindi matitinag ang faith. At yung love niya. Sabi nga ho dito, you can give, bago pa ho pala niyan. Alam niyo lang kapatid ko, dito ho nakita ko rin ho, napaka-sobrang generous niya. Kahapon ho yung mga tagahalang at saka mataas na kahoy, nag-testimony ho sila yesterday. Talagang pinakita po nila how my Ate Luz touches their lives. Nagpatayo niya yung ng church na inatenan niya. Nagpatayo siya ng church. No? So sabi mo dito, you can give without loving, but you cannot love without giving. Tama po ba yun? At ang huli po, yung hope. Alam mo ba nyo bakit ang kapatid ko yung faith niya hindi nawawala? Dahil kiniklaim po niya ang promises ni God that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Kiniklaim po niya yun. To God all be the glory.